Matalakay sa mga isyu ng bayan. OMOK sa 774. Nagbabalik po ang mga opinion ko. Kasama niyo po, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antivo. Alam mo, Albert, no, dahil nga sa tayo ay nakakaranas ngayon ng problema sa enerhiya at syempre yung nandyan din yung mataas na singil sa kuryente. Opo. Marami po sa atin yung nagpapakabit na ng solar panel. Nakikita mo ba yan? Ako Yes. marami ako nakikita sa social media. May mga influencer din akong napapanood na mas pinipili nila yung magpakabit na ng solar panel dahil nga sa mas nakakatipid daw sila, Albert, Ay, no? opo, malaking tipid. Pero ang problema dito, medyo pricey yung pagpapakabit nitong solar panel or yung pagpunta sa solar energy, no? Pero yung GSIS, Albert, meron po sila nung tinatawag na Ginhawa Solar Energy Loan para po sa mga kawani ng gobyerno. Timing to dahil nangyayaring krisis nga. Correct. Domino effect Hindi lang gasolina, Totoo yan. presyo ng mga produktong petrolyo, mga commodities at ito, yung pagdating sa power, di ba? Malaking tipid. Correct. Ano ba ito? Sige, mas maganda ito, Darlene, pag-usapan ngayon dahil napapanahon. Ito na nga pag-usapan natin. Ito ang Ginhawa Solar Energy Loan ng GSIS. Kasama po natin ang Executive Vice President ng GSIS na si Attorney Joseph Philip Andres. Magandang umaga po, Attorney Joseph. Magandang umaga po, Ma'am Darlene and Sir Albert. Maginhawang umaga po sa inyo at sa lahat ng na sumusubaybay. Good morning, Attorney Joseph. Attorney, ano po ba itong GSIS Solar Energy Loan? Kasi parang kahit kami ni Albert naging curious na dito dahil gusto rin namin yung solar panel dahil malaking tipid din po nito sa kuryente. Ano po ba itong GSIS Solar Energy Loan? Tama po, Ma'am Darlene. Yan po ang latest na offering ng GSIS po para sa kanyang mga miyembro. Ito po ay naaprubahan last Wednesday lang po. At dinagsana po tayo ng mga applicants natin. So as of yung first day lang po, we had 1,200 approved applications na nagkakahalaga ng 400 million and we got the statistics po. As of March 28, meron na po tayong 3,300 approved applications amounting to 1 billion pesos na po. So ganoon po kaganda ang take-up nito dahil gaya po ng sinabi niya, napapanahon po talaga siya dahil alam naman natin, tumataas yung presyo ng gasolina and lahat yan nagtatranslate, di ba? Even sa kuryente natin, ito ang long-term solution talaga. Ito ang permanent solution to cut down on our electric bills. Itong offering namin ito. Ginhawa Solar Energy Loan, Giselle. Ayun. Attorney, paano po ito ma-avail? Lahat ba ng miyembro ay maaring mag-avail or may specific? May mga qualifications po dito. Kailangan po kayo permanent na member ng GSIS at least po nakapagserbisyo na po kayo ng 3 years sa gobyerno at nakapagbayad na po kayo ng at least 1 month na premium in the last 6 months. And of course, nadyan po yung usual nating qualifications. Dapat ay wala kayong due and demandable loan sa GSIS. Dapat hindi kayo naka-leave without pay. Dapat wala kayong administrative or criminal charges against you. Ayun. And of course, yung last but not the least, after deducting the amortization of the loan, dapat meron pa rin po matitirang 5,000 pesos sa inyong net take-home pay dahil yan po ang requirement ng General Appropriations Act. Magkano po yung pwedeng i-loan dito, Attorney Joseph? Ang maximum loanable amount dito ay 500,000 pesos. Pero po, if the actual need is less than 500,000, yung actual need lang po ang bibigay namin. Maximum na po yung 500,000 pesos na napakababa po ng interest. 5% po ito, payable in 5 years. Ayun. So, payable siya in 5 years, attorney. Magkano naman po yung magiging monthly amount due nito na kailangan bayaran ng member? Opo, if you availed yung maximum, yung 500,000 pesos na medyo magandang unit na po yan, di ba? Ang monthly amortization nyo ay babagsak lang ng 10,416 pesos. So mababa lang po, napaka-affordable considering that ang laki na mababawa sa inyong electric bill. Yes. Plus this solar panel systems na ito, tumatagal to ng 20 years. So libre na to, naka-recover ka na sa investment mo. Correct. After around 5 to 7 years. Kasi kung kukumputin mo in the long run, laking tipid. Correct. Di ba? Lalo ngayong may crisis pa. Ay, naku po. Attorney Joseph, yung mga miyembro po na may existing loan, medyo nabanggit nyo na po siya kanina, no? Paano po sila po pwedeng maka-avail nitong loan pa rin po na ito?
Po. Ang loan na po to ino-offer namin through our GSIS Touch mobile application. So at the convenience of your smartphone po, pag in-access nyo po yung inyong GSIS Touch mobile app, makikita nyo po dyan yung application na yan. All digital po ito. So pag mag-apply kayo dyan din po kayo maglo-load ng inyong mga quotations or yung mga kontrata sa unit na gusto nyong bilhin. And pwede rin po itong reimbursement. If nagpakabit kayo ng inyong solar panel system sa inyong tahanan from January 1 to the present, pwede pong yun ang resibong yun, kung naitago nyo po, yun po ang gamitin ninyo. Pwede po ito reimbursement. But of course, yun ang cut-off po natin, January 1, 2026. So Ayan. pwede pa po yun. Okay, January Lahat 1. po siya, digital siya dahil ang GSIS, we pride ourselves in being at the forefront of the Opo. digital transformation dahil 99.6% of all our transactions are digital na po. Ayan, maraming convenient salamat, attorney, no? Magandang balita yan para po sa mga kawani ng Correct. gobyerno. Kasi marami tayong mga listeners dito, Darlene, ng mga dating Government employees at members ng GSIS. Kung pasok ho kayo doon sa mga qualifications na nabanggit ni Attorney Joseph, abay, samantalahin nyo na po ito. Ito na yung sign. Correct. Ito na yung Laking tipid dito, pagkakataon, no? opo. At maraming salamat po, Attorney Joseph, sa pagbibigay po sa amin ng oras ngayong umaga. Pero bago po namin kayo bitawan, siguro hinga na lang po namin kayo ng mensahe para po sa inyong mga miyembro at pensioners po ng GSIS, lalong-lalo na doon sa mga interesado pong mag-avail ng Ginhawa Solar Energy Loan Program po ng GSIS. Una po, salamat po for giving us this chance to reach out to our members po. And to our members po, itong Giselle loan na ito is our latest offering in the string of continuous po na ginagawa ng GSIS para sa kanyang mga miyembro, both active members and our pensioners, dahil ang gusto po namin talaga na magbigyan ng ginhawa ang ating mga members. So ito po is another one of those offerings and hindi po ito ang last. Alam niyo naman po ang ating management headed by our President and General Manager si PJ Wick Veloso and our Board of Trustees ay napaka-proactive po niyan. Nakikinig po talaga sa mga kailangan, sa mga hinihiling at sa mga makakabuti po sa ating mga miyembro. Kaya po we thought of this program para po concretely makatulong po sa ating daily lives. Dahil naman po alam natin we're in the middle of an energy emergency, right? Ito po ay step in the right direction. Kung makukumpute nyo na po, sa dami ng mag-a-apply po nito, ay makakatulong po ito ng malaki talaga sa production ng ating grid. Kaya po, sa GSIS, yun po ang hangarin namin, magbigay ng ginhawa sa aming mga miyembro. Maraming salamat po, Attorney Joseph, sa pagbibigay po sa amin ng oras ngayong umaga. Thank you po. Ayan. Alright, atin po nakausap si Attorney Joseph Philip Andres, ang Executive Vice President ng Government Service Assurance System o GSIS. Kaya mga kanyusik, no, yung mga listener po natin dyan, na mga kawani ng gobyerno, mga pensioner, maaari nyo na pong samantalahin yung pagkakataon na may ganito pong handog ang GSIS, yung Ginhawa Solar Energy Loan or yung GSEL, no, para doon sa mga matagal nang gustong bumili or magpakabit ng solar panel, no, dahil talagang makakatipid kayo sa inyong Lalo kuryente. Sa seasons natin dito sa Pilipinas, tropical tayo eh. So, ngayong summer, gamit na gamit. Oo, totoo yan. Kargado yun. Sabi ni Ate Helen Padios, sa house namin sa province sa Iloilo, solar na ang gamit namin at sa farm namin. No? Oo. Kaya less gastos talaga sa electricity. Kaya yan mga kanyusik, no, samantalahin nyo na po at i-avail nyo na itong Ginhawa Solar Energy Loan ng GSIS.